Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng tumatangkilik at nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Leia, taga Dicos City. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ng kuya ko na tawagin nating Lester. Nangyari ito nang nagpunta siya ng North Cotabato sakay ng motorsiklo. Mga taong 2002 pa ito nangyari at college pa lang siya nun. May bago kasing nililigawan si kuya na taga Cotabato. Isang ka-textmate na sinubukan lang niyang kitain. Pambihira nga kako at tung isang araw lang ay naipaghiwalay siya sa dating nobya niya. Ang alam ko ay taga Cotabato din yon at ka-textmate din niya. Nagkapalitan na kasi sila ng litrato sa pamamagitan ng pagpapadala ng sulat. Wala naman kasing digicam si kuya nun at wala pang camera yung mga cellphone. Mukhang hindi rin type ni kuya ang nakita niya sa larawan, kaya siguro hiniwalayan niya ito. Medyo matanda na raw kasi yung babae. Noon ay hindi pa nga nauuso ang mga cellphone na may touchscreen. Keypad days pa lang noon at call and text pa lang ang pwedeng gawin. Kaya nauuso ang mga eyeball at doon mo pa lang malalaman kung magugustuhan mo ba yung ka-textmate mo o hindi. Marami ding nagpapanggap kaya minabuti na ni kuya na kitain yung ka-textmate niya para daw hindi na sila maglokohan pa sa text at hindi na humaba pa. Kahit papaano naman ay masasabi kong pogi si kuya. Torpe lang sa personal kaya hindi nagkajowa ng taga dito sa amin. Maaga pa lang ay umalis na siya ng bahay. Habang nagbabiyahe daw siya papasok ng boundary ng North Cotabato ay bigla siyang napapreno. May bigla na lang kasing tumawid nun. Hindi niya alam kung anong klaseng hayop daw. Sobrang bilis kasi at sa isang iglap ay nawala yon sa daan. Itinabi ni kuya yung motor niya at hinanap kung saan nagpunta yung tumawid. Napailing-iling na lang siya nang hindi niya nakita yung tumawid at pinaandar na ang motor. Ilang minuto pa ay naarating na siya ng Magpet. May isang kainan doon at tamang-tama gutom na raw siya. May iilan daw na customer na kumakain doon. Pagpasok niya sa kainan ay agad siyang dumiretso sa counter para mag-order. Halos mga karne ang tinda at naglalaway talaga siya dahil para siyang beef steak. Nagmamantika daw yon at parang nakakatakam ang kaunting taba-taba. Napansin din niya na panay ang tingin sa kanya ng tindera. Pinangkibit balikat na lang daw niya yon. Baka nanibago lang daw yon dahil hindi siya taga roon. Habang kumakain ay natigilan si kuya. Iniluwan niya yung kinakain. Wala naman daw kakaiba. Pero nagtaka siya kung bakit habang tumatagal yung pagkain niya ay nag-iiba yung lasa nito. Pumapait daw. Kaya naman nag-order siya ng soft drinks. Matandang babae daw yung tindera at nang lumapit na ito para iabot yung soft drinks sa kanya, bigla raw ito nagsalita. Sinabihan daw nito si kuya na mag-iingat. May babae daw na nakaitim ang naasunod sa kanya. Nagpalinga-linga naman si kuya nun. Wala naman daw siyang nakitang nakaitim na babae, kaya binaliwala na lang niya yon. Sa isip niya ay baka nagpapapansin lang sa kanya yung matandang babae. Habang kumakain siya ay napapaisip siya kung ano ba talaga yung nakita niyang tumawid. Hindi raw malinaw yung nakita niya, kaya hindi niya maipaliwanag kung ano yon. Kung hayop daw ba, tao, o telang parang dinangay lang ng hangin. Basta ang natatandaan niya ay itim ang kulay nun. Nang magbabayad na raw si kuya sa counter, ay muli na naman daw siyang sinabihan ng tindera na mag-ingat. Mukhang galit daw kasi ang nakasunod sa kanya. Nagpalinga-linga na naman si kuya at tinanong ang babae kung nasaan ang sinasabi nito. Hindi raw ito nakasagot agad. Basta ang sinabi lang sa kanya ay mag-iingat siya at huwag magpapagabi sa daan. Maaga pa raw nun. Halos almusal pa nga lang yung kinain niya. Nang papunta pa lang daw siya ay sinabi ng ka-textmate niya na hindi naman kalayuan sa Magpet ang lugar nila. Kaya inaasahan ni kuya nun ay makakarating siya bago pa mananghalian. Pero mag-aalas 10 na raw ay nasa biyahe pa rin siya. Tinawagan na niya yung ka-textmate niya pero nawawala-wala yung signal nito. Alas 11 ay nasa daan pa rin siya at nakakaramdam na siya ng pagkainis. Mukhang gino-good time daw siya ng ka-textmate. Parang hindi naman daw siya umaalis sa lugar na yon.
Napatingin si kuya sa paligid at doon pa lang niya napansin na paulit-ulit lang daw pala siyang dumadaan sa lugar na yon. Nagpatuloy pa raw siya sa biyahe dahil baka nagkamali lang. Kaya tinandaan na niya yung bahay na yon na parang ilang beses na niyang nadadaanan. Tama nga siya ng pairamdam na naliligaw siya o parang may lumiligaw sa kanya. Naalala daw niya ang sinabi ng matandang babae sa kainan na may naasunod sa kanyang nakaitim na babae. Kaya pinasya na raw niyang bumalik doon. Pero nagtaka siya nang hindi na niya makita kung nasaan yung kainan. Halos isang oras na rin siyang pabalik-balik at sigurado daw siyang andoon lang yung kainan na yon. Pero wala daw talaga. Kaya naman nagpanik na si kuya. Lalo at doon siya palaging nahihinto sa bahay na yon. Tinawagan daw niya ng tinawagan yung ka-textmate niya pero hindi pa rin ito sumasagot o nagre-reply sa mga text niya. Minabuti niyang bumaba na ng motor at magtanong sa naatira sa bahay na yon. Pero gulat na gulat daw si kuya sa nakita. Yung babae kasing lumabas doon sa bahay ay walang iba kundi yung dati niyang nobya na hiniwalayan niya a few days ago. Mas lalo daw siyang nagulat at nangilabot nang makatanggap siya ng tawag mula sa textmate. Nakatingin daw kasi siya noon sa babaeng hawak yung cellphone nito at mukhang may tinatawagan. Dahan-dahan pa nga niyang inangat yung cellphone at sinagot. Bigla raw ngumisi yung babaeng kaharap niya. Yun ang kausap niya sa cellphone. In short, Sir Bob, yung ex niya at yung bago niyang ka-textmate ay iisa lang. Nanginig daw si kuya at gumapang ang kilabot nang panlisikan siya ng mga mata ng babae habang naangisi. Imagine kung anong itsura nun. Hindi ko ma-imagine talaga. Parang ang creepy. May parang hinampas daw yon na itim na tela sa ulo ni kuya. Yun raw ang huli niyang natandaan. 2 days nun ay wala kaming naging balita sa kanya. Hindi namin siya matawagan dahil naka-off yung cellphone niya. Nag-alala kami ng husto kaya pinasya na ni tatay na hanapin siya. Buti nga at taga-update nun sa akin si kuya sa bawat nahihintuan niya. Isa na doon yung kinainan niya sa Magpet. Isa yon sa hinanap namin. Ilang kainan din ang nadaanan namin bago natagpuan yung sinasabi ni kuya na kinakainan niya. Pagpasok namin ni tatay, nagulat kami nang makita si kuya na nakaupo sa isang sulok, tulala. Mabilis namin siyang nilapitan. Tinanong pa kami ng tindera kung kaano-ano niya kami at sinabi kong kapatid ko siya. Nung nakaraang araw daw ay nakita na lang daw niyang naglalakad si kuya na parang wala sa sarili. Natandaan daw niya na kumain ito sa kainan nila at nakausap pa niya ito. Mukhang namatanda o naengkanto si kuya. Mas mabuti raw na patingnan siya sa isang albularyo. Doon na rin nakwento ng babae ang nakita niyang naasunod kay kuya. Sinabihan daw niya ito pero hindi naman daw naniwala si kuya. Sinamahan na rin kami ng matanda na magpa-blatter ng motor ni kuya. Hindi na kasi niya dala ng mapadpad sa kainan. Pagbalik namin ng Digos ay agad naghanap ng albularyo si nanay. Wala pa rin kibo si kuya nun. Awang-awa nga ako sa kanya. Mabuti at may nahanap silang albularyo sa abilang bayan. Agad din ang dinala sa bahay at pinagamot si kuya. Ang naalala ko na sinabi ng albularyo ay may kumukulam sa kanya. Hindi raw pisikal. Parang gusto raw siyang baliwin sa takot. Isang babaeng may malaking galit daw sa kanya yon. Saka lang namin nalaman kung sino'y tinutukoy na babae ng albularyo nung gumaling na si kuya. Doon na rin niya naikwento ang lahat sa amin. Simula nun ay natakot na siyang maipag-textmate. Nagpalit na rin siya ng number nun. Buti at tinigilan na rin siya ng ex niya dahil kinontra daw yata yon ng albularyo. Ginamit nun yung picture na pinadala kay kuya. Naging lesson na rin sa kanya yon na tigilan na niya ang pakikipagrelasyon sa text at papalit-palit ng nobya kahit na hindi pa niya nakikita yon. Baka kasi matinding karma ang balik. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento ng kuya ko. Sana ay mabasa niyo to.
Hello sa inyo Sir Bob at sa mga listeners ng channel. Tawagin na lang akong Jada, taga Davao City. Itong experience na i-share ko sa inyo ay nangyari noong nasa high school pa lang ako. Nagkaroon kami ng outing noon sa Cotabato City. Kasama ko yung mga magulang ko, 2 kapatid at sina lolo at lola na parents ni mama. Sakay ng isang van. Bago pa man yung plinano naming outing na yon ay naapag-book na si Papa ng hotel sa isang resort. Hindi ko na lang po sasabihin yung eksaktong lugar dahil medyo kilala rin yung resort na ito. Isa pa, hindi naman dito nangyari yung karanasan namin kundi sa biyahe papuntang Cotabato mismo. Hapon na kami umalis noon para pagdating ay magpapahinga na lang at kinabukasan na namin i-enjoy ang lugar. Mas mura din kasi ang overnight price kesa maaga kaming mag-check-in. Yan ang napagplanuhan namin bago umalis. Pero hindi yun ang nangyari. Habang nasa kahabaan kami ng pagbibiyahe noon patungo sa resort na tutuluyan, biglang napahinto sa pagmamaneho si Papa. Papadilim na noon at medyo malayo pa kami sa lugar na pakay. Kaya napatanong noon si Mama kung bakit napahinto si Papa. Bigla siya nagtanong kung hindi ba namin nakita na may nagpoprosesyon. Sabay pa kaming napatingin sa may unahan. Meron nga nung nagpoprosesyon sa unahan ng ilang metro ang layo sa amin. Pero nang tingnan namin maigi ay hindi yun isang normal na prosesyon lang. May bitbit na kabaong yung nasa unahan. Sabi ni Mama, kung may libing daw ba ng ganoong oras, maggagabi na kasi yun. Pero siguro sa lugar na yon ay normal lang ang maglibing ng gabi o hapon. Dahan-dahan lang yung patakbo ni Papa. At nang lumiko na yung prosesyon ng patay ay tuloy na ang biyahe namin. Pero ang sabi ni Lola, kinikilabutan daw siya nang makita na lahat ng nandoon ay nakasuot ng itim. Parang hindi lang daw yun basta ordinaryong libing. Parang ang mga kulto yung nakikipaglibing. Sinuway siya ni Mama kung ano-ano raw ang pinagsasasabi ni Lola. Nang magbabandang 7:00 na noon ay dumaan muna kami sa isang fast food para kumain. Habang kumakain ay bigla na lang napatingin at napanganga si Lola sa labas. Sabay umiwas siya ng tingin. Mahina lang niyang sinabi sa amin na bilisan na namin ang pagkain at umalis na sa lugar na yon. Parang nananakot si Lola kasi wala naman kaming nakita sa labas na kahina-hinala o nakakatakot man lang. Pero sa reaksyon niya kasi ay parang bigla siyang natakot sa nakita. Nang balik biyahe na kami ay sobrang tahimik. Naiidlip na ako noon at tulog na rin yung mga kapatid ko. Isang 10 years old at 8 years old naman yung bunso naming parehong lalaki. Maya-maya ay nagsalita si Lola. May nakita raw siyang lalaking nakatayo sa labas ng fast food. Nakatingin daw yon sa amin. Kaso lang ay nakabarong yon at parang walang ulo, kaya natigilan siya. Sinaway na naman siya ni Mama. Baka daw matakot kami. Kung ano-ano na lang daw yun nakikita niya. Pinagpilitan ni Lola na totoo yung nakita niya, pero hindi na namin siya pinansin. Maya-maya lang nun ay bigla siyang nagsisigaw. Nagulat na lang kami dahil titig na titig siya sa unahan. Andoon daw yung lalaking walang ulo. Natakot na rin kami noon dahil mukhang hindi nagbibiro si Lola. Madidisgrasya kami kung joke time lang yon. Bumusina ng paulit-ulit si Papa at muling pinaandar ang sasakyan. Bigla din kasi siyang napapreno sa pagsigaw ni Lola. Nagkaloko-loko na. Natatawa lang noon si Lolo at sinabing huwag nang papansin. Sa awa naman ng Diyos ay nakarating kami sa resort nang walang nangyaring masama. Habang nasa information lobby kami ay pani pa rin ang kwento ni Lola kay Mama. Sigurado daw siya sa nakita niya sa labas ng fast food at yung lalaking nakaharang sa dinaanan namin. Pareho daw kasing nakabarong yon at walang ulo. Nagulat na lang noon si Lola nang biglang sumabat yung isang nasa information. Noong isang linggo daw ay may nabalitaang lalaking pinugutan ng ulo. Di raw sigurado kung NPA ang may gawa. Bali-balita din daw kasi na miyembro yon ng kulto.
At doon na nakwento ni na Papa doon sa babae na may nadaanan kaming prosesyon na ililibing. Baka nga raw yun na yun. Kasi ang alam niya, gabi talaga ang libing ng mga kulto. Hindi lang niya alam kung bakit kami sinusundan nung namatay. Bigla nung nagsalita si Lolo na may third eye daw si Lola. Di lang niya sinasabi sa amin. Ayun, nga kami ni na Mama. Hindi talaga namin alam na may third eye si Lola, kaya hindi kami agad naniwala na may nakikita na pala siya. Hanggang dito na lang sir ang kwento namin papuntang resort. Sana ay masama ito sa inanarate nyo sa channel. Magandang gabi sa inyo Sir Bob at sa lahat ng mga tagapakinig. Tawagin niyo na lang akong Jel, taga Coronadal City. Itong story ko ay tungkol sa aranasan namin ng kapatid ko na si Ate Medel. Ito ay nung nagpunta kami sa isang kamag-anak sa Sultan Kudarat. Isa kasi sa mga pinsan ng nanay namin ang namatay doon. At dahil hindi sila makaalis ni tatay dahil sa papalapit na harvest ng palayan, ay kami na lang ng ate ko ang nagboluntaryong pupunta. 17 ako noong mga panahon na yon, tapos 22 si ate. Nakasabay na rin kami sa ibang kamag-anak na pupunta doon. May service kaming jeep. Mahigit 2 oras din ang biyahe. Yung pinsan ng nanay namin na tawagin nating Tita Pilita ay sinasabing namatay daw dahil sa kulam. At tiyak na pagala-gala pa ang kaluluwa noon sa bahay nila. Hindi raw kasi malaman ng mga doktor kung anong sanhi ng biglang pagbagsak ng katawan niya. Normal naman daw ang findings sa kanya. Pero nangayayat siya at halos hindi raw maatulog at wala na rin ganang kumain. Sa edad na 57 ay bakas pa ang kagandahan ni Tita Pilita. Maaaring isa sa mga dahilan kung bakit maraming naiinggit sa kanya at ginawan siya ng hindi maganda. Nang dumating kami sa kanila, ay naatakip ang kabaong. Huwag na raw naming tangkaing tingnan pa dahil baka mandiri lang kami. Kahit may formalin na pang-preserve sa patay, ay may mga uod pa rin daw na lumalabas mula sa bibig, ilong at tenga nito. Parang hindi raw yun nauubos kahit na nalinisan na siya. Isang dahilan pa raw kung bakit hindi nila binubuksan ng kabaong ay dahil umaalingasaw ang masangsang at malansang amoy ng katawan niya. Halos walang ibang taong dumadalaw habang andoon kami. Hanggang sa araw ng libing nito ay kami-kami lang ang magkakamag-anak ang naroon. Isa sa mga bili ng matatandang kamag-anak namin ay ang walang gagalawing gamit ni Tita Pilita. Huwag din daw naming higaan muna yung kama niya dahil doon siya matagal na nakahiga bago namatay. Mahilig akong mangolekta noon ng mga song hits, comics at pocketbooks. At nang minsang maligaw ako ng silid ni Tita ay nakita ko yung mga koleksyon niya ng pocketbooks. Matandang dalaga nga pala itong tita namin at isa sa mga hilig nito ay ang magbasa ng mga pocketbooks. Agad kumislap ang mga mata ko noon at nasiyahan nang makita ang napaaraming pocketbooks. Kumuha ako ng isa at tinago ko sa likuran habang dahan-dahang pumasok sa silid na ginagamit namin. Doon sa loob ay lihim ko yung binasa. Bigla nung pumasok si ate. Mabilis ko namang naiipit sa ilalim ng unan yung pocketbook. Sinabihan niya ako noon na huwag magsasara ng pinto dahil baka may iutos siya sa akin at hindi ko marinig. Sinabihan pa niya akong tumulong sa kusina at huwag hihila-hilata. Hindi raw kami bisita. Grabe din minsang manermon si ate ko. Dinaig pa yung pari. Pagkalabas niya ay muli kong binasa yung pocketbook. Hindi na niya sinara yung pinto at may siwang yon, kaya nakikita ko yung mga dumadaan. Nasa second floor ang silid namin. Yung bahay nga pala ng tiyahin ko ay parang antigo na. Yung mga dating bahay na yari sa kahoy. Kapag may naglalakad doon sa taas ay dinig sa baba. Habang busy ako sa pagbabasa, ay may napansin akong babae na parang padaan-daan sa may pintuan. Nagugulat tuloy ako at bigla ko na lang nailalagay sa ilalim ng unan ko yung binabasa.
Pero hindi ko yun malinaw na nakikita kasi nga naatutok ako doon sa binabasa ko at nakikita ko lang siya sa gilid ng mga mata. Isang beses ay sinilip ko pa sa labas kung sino yon at kung may tao ba sa ibang silid. 3 kasi ang silid sa taas at nasa dulo ang ginagamit namin. Saka ko lang naisip no na imposibleng may dadaan galing sa parte kung saan ay dingding na at yun ay sa dulo na silid namin. Bumangon na lang ako at bumaba para tumulong. Nang pabalik na ako ng sala para magdala ng merienda, ay may nakita akong babae na pumasok sa silid namin. Agad kong inisip na si ate yon, kaya dali-dali din ako umakyat dahil baka makita niya yung pocketbook. Mapagmatsyag kasi yung si ate at aalamin talaga niya kung bakit ako nagpupumirmi lang sa loob ng silid namin. Pero nagtaka na lang ako dahil wala si ate sa kwarto. Narinig ko yung boses niya sa baba na tinatawag ako. Isa pang pinagtataka ko, Sir Bob, ay wala na yung pocketbook sa loob ng silid namin. Nang hinayang ako noon, pero binala ko talaga na bago kami bumalik ng Cotabato ay pupuslit ako ng ilang pocketbooks at comics. Sumunod na araw noon ay libing na. Kakaunti lang din yung naipaglibing. Hindi muna kami pinabalik dahil nagplano sila na magbe-beach kinabukasan. Hapon na kami noon nakaalis pa uwing Cotabato dahil inabot pa kami ng hapon sa beach. Hindi na kami nagpalipas ng isang araw pa roon dahil may klase na ako kinabukasan. At tulad nga ng plano ko, pumuslit ako ng ilang pocketbooks at comics. Tuwang-tuwa pa ako ng lihim dahil may babasahin na akong bago at hindi pa ulit-ulit. Habang nasa biyahe kami ng jeep pa Cotabato, may napapansin ako sa dinadaanan namin. Parang may babaeng paulit-ulit naming dinadaanan. At nang tingnan ko yun mabuti, nanlaki ang ulo ko at nanginig yung katawan sa kilabot. Si Tita Pilita yon. Hindi ako pwedeng magkamali dahil suot noon yung damit na nasa picture niya. At sigurado din ako na sa akin siya naatingin at ako lang ang nakakita sa kanya dahil wala namang reaksyon ng mga kasama ko sa jeep. Parehas naman kami ni ate na naatingin sa gilid ng daan pero mukhang wala naman siyang nakita. Kaya hindi ko maiwasan na kilabutan. Lalo na at pagbaling ko ng tingin sa isang kasamahan namin sa jeep ay mukha ni tita ang nakita ko. Bigla akong napahiyaw at napatakit ng muka. Napasiksik ako kay ate at binulungan ko siya na kasabay si tita sa jeep. Pero syempre hindi yun nakita ng ate ko. Ako lang naman ang pinagpakitaan niya dahil alam kong may atraso ako sa kanya. Hindi na yata ako mapalagay noon sa buong biyahe namin. Maya't maya kong nakikita yung mukha ni Tita Pilita sa mga kasamahan ko sa jeep, pati na rin sa gilid ng daan. Pero paano ko pa maibabalik yung mga pinuslit kong pocketbooks ang layo na namin. Nakapikit na lang akong napasubsob sa balikat ni ate. Tinanong niya kung napapano ako. Hindi ko masabi na minumulto ako ni tita dahil pinakailaman ko ang mga gamit niya. Hanggang maarating kami sa boundary ng South Cotabato, nakapikit pa rin ako. Ramdam ko na rin noon na nagiinit na ang mga mata ko na parang lalagnatin. Nang minsang mapadilat ako, di ko alam kung matutuwa ba o matatakot ng sobra dahil tumambad sa harapan ko si tita at bigla akong napasigaw ng para. Bababa talaga ako noon ng jeep kung hindi lang ako nahila ni ate paupo. Nagtaka na rin sila kung ano nangyayari sa akin. Naiiyak na nga ako sa takot. Inamin ko na kay ate na kinuha ko yung ilang pocketbook si tita. Sinabi niya na sa bahay na namin pag-usapan yon. Nahihiya din siya na may ibang mga makarinig sa amin. Pagdating namin ng bahay, Sir Bob, ay mabilis pa kay Flash na bumaba ako ng jeep at nagtatakbo papasok ng bahay. Sabay bulalas kina nanay na sinundan ako ni Tita Pilita. Ayon, at agad din akong sinumbong ng ate ko na nanguha pala ng pocketbook si tita. Inilabas ko yung ilang pocketbooks at comics nun. Doon, nakita ko na may nakaipit na picture. Medyo bata pa nun si tita at may kasama siyang isang babae at 2 lalaki. Inilagay yon ni nanay sa altar namin at sinabihan niya kami na magdasal para sa kaluluwa ni tita. Kilala daw niya yung mga nasa larawan.
Minsan na daw niyang nakilala yon nung mga dalaga pa sila. Best friend daw ni tita yung babae at nobyo ng kaibigan niya yung isang lalaki doon. Ang alam niya ay manliligaw daw ni tita yung isa pero hindi niya yata sinagot. Ang narinig daw niya ay naghiwalay yung best friend at nobyo nito at sinasabing siya ang dahilan. Siya daw talaga ang gusto ng lalaki pero hindi rin naman daw sila nagkatuluyan dahil nga kaibigan daw ni tita yung ex nito. Kaya ang duda nila, isa sa manliligaw niya o kaibigan ang nagpakulam sa kanya. Hindi na raw nawala yung galit sa kanya ng dalawa kahit tumanda sila ng ganoon. Baka hindi raw nang dahil sa pocketbooks kaya ako sinundan. Baka daw dahil sa larawang yon. Kaya sinunog yun ni nanay, sabay nag-alay kami ng kandila at dasal para kay tita. Yung lagnat ko noon parang nagdahilan lang, biglang nawala at hindi ko na rin muling nakita pa yung multo ni tita. Ito lang po sir ang creepy story ko. Maraming salamat kung inyong mabasa. Hello po sa inyo Sir Bob, pati na sa mga nakikinig. Itago na lang ako sa pangalang Eunice, taga dito sa isang bayan sa Kidapawan. Medyo maiksi lang po itong kwento ko. Karanasan namin ito ng mga kaibigan ko nung minsang mamasyal kami sa isang lugar sa South Cotabato. 4 kaming magkakaibigan na sakay ng kotse. 2 babae at 2 lalaki. Yung isa ay Becky. Ang balak lang namin noon ay mamasyal, road trip, unwind at bonding dahil ilang months din kaming naging busy sa mga buhay-buhay namin. Hindi namin inaasahan na may madadaanan kaming isang baryo na may fiestahan. Maraming tao sa daan at yung iba nga mga lasing na. Papasok yun sa isang resort na balak sana naming puntahan. Pagdaan ng kotse namin ay nagsipagtabi naman ang mga tao. Pero may isang matanda talaga noon na makulit na hinarangan kami at nagkakatok sa bintana. May binibenta ito. Iba-iba. Mga kwintas, pulseras, rosaryo. Pinilit kaming bumili noon kaya pinagbigyan na namin. Bumili kami ng 4 na bracelet na parang ginawa na rin naming friendship bracelets. Pagdating namin noon sa may unahan ay may naglalako naman na parang iba't ibang kakanin na malagkit at inumin. Bumili na rin kami noon ng inumin at kakanin. Sakto daw at may kakainin kami pagdating sa resort. Pero hindi kami naarating ng resort Sir Bob. Dahil sa biyahe namin, bigla na lang nung may pumara at sinabing doon na lang kami mananghalian sa kanila. Agad nakilala ko yung babaeng nagtitinda noon ng mga pulseras. Nagtiwala naman kami noon sa kanya. Siyempre, yung binibenta niya may mga larawan ng santo at meron pang mga rosaryo. Sa isip ko noon, ganun ba talaga sa baryo? Kahit hindi ka kilala o di mo kilala, kapag fiesta ay iimbitahan ka? Nahiya naman kaming tumanggi dahil mukha naman siyang mabait. Kumain kami noon Sir Bob. At sa totoo lang ay masasarap yung nakahanda nilang pagkain. Pagkatapos kumain ay nagpasalamat na kami at nagpaalam. Paglabas pa nga namin ng bahay na yon ay pinagtitinginan kami ng mga taong nasa labas. Tuwang-tuwa kami dahil nakalibre kami ng lunch. Hindi namin inaasahan at ayoko na talagang mangyari pa ulit sa amin na may isa sa amin ang malalason. Si Clarice, yung kasama naming babae na best friend ko. Ganito kasi Sir Bob, sa aming 4, siya lang yung uminom ng tubig. Kaming 3 ay soft drinks. Nag-iingat kasi siya dahil medyo mataas yung blood sugar niya. Duda ako na doon siya nalason. Kaya sa ospital ang bagsak namin noon. Na-confine siya. Dahil habang nasa sasakyan pa lang kami ay sumasakit na talaga yung tiyan niya at bumubula ang bibig. Tapos nagkikisay na siya. Nagsimula yon sa pananakit nga ng tiyan hanggang sa hindi na raw siya gaanong makahinga. Pero kahit na agapan siya noon at ginamot sa ospital ay hindi siya gumaling-galing. Inabot ng halos 1 linggo sa pagtataka namin. Ilipat na lang namin siya sa ibang ospital na malapit sa lugar namin.
nanlalata pa rin yung pakiramdam niya at hindi mawala-wala ang pananakit ng tiyan. Dumaan na nga siya sa mga lab tests. Negative naman lahat maliban sa blood sugar niya na medyo tumaas pa. Tapos may naapagsabi yata noon sa mama niya na sa albularyo na siya ipatingin. Ayon na nga rin sa kwento namin na kumain kami sa isang fiestahan na hindi naman namin kilala ang nag-imbita. At oo, gumaling si Clarice sa isang albularyo. Nalason daw siya ng isang halaman na pinipiga o inihahalo sa tubig. Kaya sa susunod daw, sabi ng mama ni Clarice sa amin ay matuto na raw kaming tumanggi sa mga libreng pagkain, lalo na kapag fiesta at hindi naman namin kakilala ang nag-aya. Hindi lahat ng libre ay nakabubuti at kapag nasa ibang lugar ka, lalo sa hindi mo kabisado, ay mag-iingat palagi.